So sa bandang ito, itong bandang ito, ako yung vocalist nila. So ganun pa rin yung ginagawa namin. Siyempre, mga sundalo, pagkatapos kumanta or bago kumanta, inuman, natatapos kaming kumanta, madaling araw na rin. So itong bandang ito ay iniimbitahan din sa mga iba't ibang barangay, lalo na pag may piyesta. So doon, inuman din kami, yung grupo namin, puyat. At dito, nagkasakit na ako sa baga. At sabi ng battalion commander, pahinga ka muna. So, ginamot yon ng mga 6 months. So pagkatapos noon, syempre dahil namimiss ko yung pag-iinom after 6 months, tagal-tagal ng 6 months na yon, bumalik ako ulit ng pag-inom. At dito, nagsusukan ako ng dugo talaga. Araw-araw itong pagsusuka ko ng dugo. Minsan nga 3 beses isang araw. Lalo na sa gabi pag matutulog na ako, pag nakahiga na ako. Nauubo ako at pag pinipigil ko yon, sa ilong lumalabas yung dugo. Kaya ang ginawa ko, naglagay na lang ako ng plastic sa ulunan ko para doon na lang ako magsusuka ng dugo. Dahil bababa pa ako sa baba namin para pumunta ng CR. So dahil medyo conscious na rin ako sa kalagayang yon, nagpatingin na uli ako sa doktor. At dito nalaman ko na mataas pala ang aking blood sugar dahil ang normal value ng blood sugar ay 70 to 105. Yung sa akin, 285. So binigyan ako ng gamot ng doktor. Uminom ako ng gamot na ito. Medyo gumaling-galing naman siya. Pero tuloy pa rin yung pagsusuka ko ng dugo. December 2004, na-meet ko yung isa kong schoolmate sa alumni reunion namin. Umuwi siya, galing na Maynila. Nagkaroon kami ng relasyon, naging girlfriend ko siya. Hanggang bumalik siya ng Maynila. And I promised to her na susunod ako dito sa Maynila. Nagkataon naman na yung bayaw ko, niyaya niya akong sumama dito sa Maynila upang mapatingnan na rin yung aking karamdaman sa lung center. Nagpatingin ako sa doktor sa lung center, sabi niya mataas pa rin yung blood sugar ko. So binigyan ako ulit ng gamot para gamutin itong diabetic. Tuloy-tuloy pa rin yung pagsusuka ko ng dugo.
nung nakikita ni Ate Amy yung kalagayan ko, siguro naawa siya sa akin. Niyaya niya ko ulit na pumunta sa community dahil mayroon na doon prayer for healing. Lalo na, first Friday of the month. Sumama ko sa kanya, sa community. So habang nakapila ako doon sa healing session, habang pinapatong ni Sister Des Carino yung kanyang kamay sa aking ulo, doon ko muli naramdaman ang paggalaw ng Espiritu Santo sa aking katawan. Lagi na akong umaattend sa mga gawain sa community tulad ng prayer meeting overnight vigil, yung Sunday Mass, tsaka mayroon pang Bible study yan. Lagi akong nag-attend doon dahil naramdaman ko yung parang unting-unting kagalingan ng aking karamdaman. Hanggang dumating noon, October 2005, mayroong ginanap na 3D fasting ang community kung saan ito ay ginanap sa Binangonan, Rizal. So doon sa unang araw ng 3D fasting na yon, mayroon kaming confession. So doon sa confession na yun, sinasabi ko talaga lahat sa parit, lahat ng aking mga kasalanan sa mga nakaraang taon, na parang napaiyak ako habang kino-confess ko yung aking mga kasalanan. So, madaling araw ng pangalawang araw, nagro-rosary ako sa chapel. Iyak ako ng iyak doon habang nagro-rosary ako.